Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang pagsisisi ay ang masakit na sugat na patungo sa paghilom. Ang unang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa pahayag kay Apostol Juan, ikalawang kabanata mula unang talata hanggang ikapitong talata. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang mensahe ng isa na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at tumalakad sa gitna ng 7 gintong kandelero. Alam ko kung ano ang iyong ginawa. Alam ko kung gaano ka nagsumikap at kung gaano ka nagpasensya. Alam kong hindi mo kukonsintihin ang masasamang tao at nasubok mo na ang mga nagsasabing sila ay mga apostol ngunit hindi, at nalaman mong sila ay mga sinungaling. Matyaga ka, nagdusa ka para sa akin at hindi ka sumuko. Ngunit ito ang laban ko sa iyo. Hindi mo na ako iniibig ngayon gaya ng una. Isipin mo kung gaano kalalim ka na nahulog. Tumalikod sa iyong mga kasalanan at gawin ang iyong ginawa noong una. Kung hindi mo tatalikuran ang iyong mga kasalanan, pupunta ako sa iyo at kukunin ko ang iyong kandelero mula sa kinalalagyan nito. Ngunit ito ang mayroon ka sa iyong pabor. Kinasusuklaman mo ang ginagawa ng mga Nicolaita, gaya ko. Kung mayroon kayong mga tainga, kung gayon, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa mga simbahan. Sa mga umani ng tagumpay, ay bibigyan ko ng karapatang kumain ng bunga ng puno ng buhay na tumutubo sa halamanan ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, 15 kabanata mula unang talata hanggang 20 talata. Pagkatapos, ilang Pariseo at mga guro ng kautusan ang dumating mula sa Jerusalem kay Jesus at tinanong siya, "Bakit kaya sinuway ng iyong mga alagad ang aral ng ating mga ninuno? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay sa tamang paraan bago sila kumain?" Sumagot si Jesus, "At bakit ninyo sinuway ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo ang inyong sariling pagtuturo? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at sino mang sumpain ang kanyang ama o ang kanyang ina ay papatayin. Ngunit itinuturo ninyo na kung ang isang tao ay may isang bagay na magagamit niya upang tulungan ang kanyang ama o ina, ngunit sasabihin, ito ay sa Diyos, hindi niya kailangang parangalan ang kanyang ama. Sa ganitong paraan, ay binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos upang sundin ang inyong sariling pagtuturo. Mga ipokrito kayo. Tamang-tama si Isaya nang manghula siya tungkol sa inyo. Ang mga taong ito, sabi ng Diyos, pinararangalan ako ng kanilang mga salita, ngunit ang kanilang puso ay talagang malayo sa akin. Walang saysay na sambahin nila ako dahil itinuturo nila ang mga alituntuning gawa ng tao na parabang mga batas ko sila.
Pagkatapos ay tinawag ni Jesus ang atensyon ng karamihan sa kanya at sinabi sa kanila, "Makinig kayo at unawain. Hindi kung ano ang pumapasok sa bibig ng isang tao ang nagiging ritual na nagpaparumi sa kanya. Sa halip, ang lumalabas dito ang nagpaparumi sa kanya." Pagkatapos ay lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, "Alam mo bang nasaktan ang mga Pariseo sa sinabi mo? Ang bawat halaman na hindi itinanim ng aking Ama sa langit ay bubunutin." Sagot ni Jesus, "Huwag ninyo silang alalahanin. Sila ay mga bulag na pinuno ng mga bulag, at kapag ang isang bulag ay umakay sa isa pa, pareho silang mahuhulog sa hukay." Nagsalita si Pedro, "Ipaliwanag mo sa amin ang salitang ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi pa rin kayo mas matalino kaysa sa iba? Hindi ba ninyo naiintindihan? Anumang bagay na pumapasok sa bibig ng isang tao ay pumapasok sa kanyang tiyan at pagkatapos ay lumalabas sa kanyang katawan. Ngunit ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay nagmumula sa puso, at ito ang mga bagay na nagpaparumi sa isang tao. Sapagkat sa kanyang puso nagmumula ang masasamang ideya na umaakay sa kanya, na pumatay, mangalunya, at gumawa ng iba pang immoral na mga bagay, magnakaw, magsinungaling, at manirang puri sa iba. Ito ang mga bagay na nagpaparumi sa tao. Ngunit ang kumain ng hindi naghuhugas ng inyong mga kamay, gaya ng sinasabi nila na dapat ninyong gawin, hindi nito ginagawang marumi ang isang tao." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Bago ako tuluyang magtapos, hayaan po muna ninyong mag-share akong muli sa inyo ng isa na namang magandang reflection article na isinulat at inilathala ni Ginoong Dennis J. Dehaan sa Our Daily Bread, na pinamagatan niyang A Painful Step. Sa wikang Pilipino, isang masakit na hakbang. Ang article na ito ay may kaugnayan sa mabuting balita ng ating Panginoon na binasa ko sa araw na ito. Hayaan po ninyong ikwento ko sa inyo ayon sa ating wika ang article ni Ginoong Dennis J. Dehaan. Ito ang pahayag niya. Ang pagsisisi ay hindi isang bagay ng paglilinis ng ating buhay upang mapatawad. Sinabi ni C.S. Lewis na hindi ito isang bagay na hinihingi ng Diyos sa iyo bago kanya bawiin. Ito ay isang paglalarawan lamang ng kung paano ang pagbabalik loob. Sa Leadership Magazine, sinabi ng isang lalaki at tungkol sa kanyang 10 taong pakikibaka sa pornografiya. Ang paghihirap na nadaman niya mula sa dobling buhay sa wakas ay nanaig sa kanya. Sa kanyang takot, isang araw ay napagtanto niya na hindi na niya pinananabikan ang mga simpleng kasiyahan sa makulay na pagdubog ng araw o ang malambot na pagsabog ng simoy ng karagatan. Ang kanyang pagkahumaling sa pagnanasa ay nagpatamlay sa kanyang pagpapahalaga sa pinakamagagandang kasiyahan sa buhay, at inalis nito sa kanya
ang kagalakan ng isang malapit na relasyon sa kanyang asawa at kay Jesus. Sa panlabas, tapat siya sa kanyang asawa at sa Panginoon, ngunit malayo sa kanila ang kanyang puso. Siya ay katulad ng mga mananampalataya na kinausap ni Jesus sa 2 kabanata ng Pahayag. Basahin natin ang Pahayag, 2 kabanata, mga talata 4 at 5. Ngunit ito ang laban ko sa iyo. Hindi mo na ako iniibig ngayon gaya ng una. Isipin mo kung gaano kalalim ka na nahulog. Tumalikod sa iyong mga kasalanan at gawin ang iyong ginawa noong una. Kung hindi mo tatalikuran ang iyong mga kasalanan, pupunta ako sa iyo at kukunin ko ang iyong kandelero mula sa kinalalagyan nito. Alam ng lalaki kung ano ang kailangan niyang gawin. Ang kanyang pag-amin sa Diyos at sa kanyang asawa ay masakit at alanganin. Ngunit ito ay magbibigay sa kanya ng kagalakan ng pagpapatawad at panibagong relasyon. Masakit ang pagsisisi, ngunit ibinabalik nito ang tunay na kaligayahan sa buhay, ang pagiging tama sa Diyos at sa iba. Ang pagsisisi ay ang pag-iwan sa kasalanan na minahal ko noon at ipakita na ako pinagdalamhati nito sa pamamagitan ng hindi na paggawa nito. Sa puntong ito ay tinatapos ko na po ang maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong Dennis J. Tihaan sa Our Daily Bread. Naway muling naibigan at nakapulutan ninyo ng aral gaya ko. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.